Bago pa man nagsimula ang mundo, may isang bagay nang umiiral na lampas sa oras at sa lahat ng nilikha. Sa unang Pedro, unang talata, 20 talata, mababasa natin na si Kristo ay kilala na bago pa man likhain ang mundo, kahit na dumating siya sa kasaysayan, makalipas ang mahabang panahon para sa ating kapakinabangan. Nagsisimula ang aklat ng Genesis sa kwento kung paano nilikha ang mundo at ang sangkatauhan, pero hindi nito binabanggit kung ano ang umiiral bago pa ang paglikha dahil pinili ni Moises na huwag isama iyon. Gayunpaman, may isang realidad na lampas sa pisikal na mundo, isang walang hanggang pag-iral na hindi nakatali sa alam nating daigdig. Bago pa man likhain ang oras, espasyo o enerhiya, naroon na ang Diyos. Sa ibang bahagi ng Biblia, binibigyan tayo ng maliliit na sulyap kung ano ang nangyari sa walang hanggang nakaraan bago pa likhain ang tao. Hindi nag-iisa ang Diyos, ibinahagi niya ang kanyang banal na kaluwalhatian sa kanyang anak. Mismo si Jesus ang nagsabi kung sino siya bago palikhain ang mundo. Nagbigay siya ng liwanag sa mahiwagang panahong iyon. Isa sa mga pinakamalalim na pagkakataon kung kailan niya ito ginawa ay sa kanyang panalangin sa Juan 17 kabanata. Isang kabanata na itinuturing ng marami bilang isa sa pinakamakapangyarihang panalangin sa kasaysayan. Sa panalangin ito, narinig natin ang lalim ng puso ni Jesus habang siya'y nakikipag-usap sa Diyos Ama. Bagamat marami ring magagandang panalangin sa Biblia, gaya ng kina Abraham, Moises at Solomon, ang panalangin ito ay natatangi dahil sa kung sino ang nanalangin at kung ano ang kanyang inihayag. Sa Juan 17:1-5, tumingala si Jesus sa langit at nagsabi, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang iyong maluwalhati ang anak. Binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang maibigay niya ang buhay na walang hanggan sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at si Hesukristo na iyong isinugo. Niluwalhati kita dito sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ipinagkatiwala mo sa akin. Ngayon, Ama, ibalik mo sa akin ang kaluwalhatiang pinagsaluhan natin bago pa man likhain ang mundo. Kaya bago pa man umiral ang mundo, naroon na ang Diyos, kasama ang kaluwalhatian at kadakilaang kanilang pinagsaluhan ng anak. Ang Genesis ay nagsisimula sa kasaysayan ng sangkatauhan, pero hindi doon nagsimula ang kwento ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na naroon na ang Diyos bago pa man likhain ang lahat. Siya ay umiiral noon pa at mananatili magpakailanman. Maraming talata sa Biblia ang sumusuporta sa katotohanan ito. Sa Genesis, Kabanata 1, ang salitang ginamit para sa Diyos ay Elohim, isang anyong pangmaramihan na nagpapahiwatig ng higit sa isa at tumutukoy sa banal na kalikasan na pinagsasaluhan ng mga persona ng Diyos. Ipinapakita nito ang katotohanang ang Diyos ay umiiral bilang tatlong persona sa iisang Diyos. Maaaring hindi ito pangkaraniwan sa gramatika, pero ito ay totoo pagdating sa kalikasan ng Diyos, isang pagkakaisang binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapag taos-pusong nananalangin ang tao, inilalantad niya ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Sa Juan 17, nasilip natin ang puso at pagkatao ni Jesus. Sa panalangin ito, binanggit niya ang mga temang paulit-ulit sa Ebanghelyo tulad ng kaluwalhatian, ang pagiging isinugo, ang pag-alis sa mundo at ang pag-ibig. Isa sa mga unang hiling ni Jesus ay ang maluwalhati siya. Sinimulan niya ito sa panalitang, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang iyong maluwalhati ang anak." Noon lamang dumating ang tamang panahon para siya'y maluwalhati. Nakatuon sa kanyang sarili ang simula ng panalangin, hindi dahil sa pagkamakasarili,
kundi dahil ang kanyang kaluwalhatian ay magbabalik ng papuri sa Ama. Upang maluwalhati ng anak ang Ama, kailangang luwalhatiin muna ng Ama ang anak. Sinabi ni Jesus, luwalhatiin mo ang iyong anak. Ngunit sa totoo lang, ang buong buhay ni Jesus ay isang pagpupuri na sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa kanyang gagawin sa krus. Mula pa sa kanyang pagkatalaga sa templo, sa mga tahimik na taon sa Nazaret, palagi niyang pinarangalan ng Diyos. Sa kanyang mga turo, sa mga taong kanyang pinagaling, sa paraan ng kanyang pagtuturo sa mga alagad, sa bawat pagharap niya sa mga tiwaling pinuno ng relihiyon, sa bawat sagot na kanyang ibinigay, at sa bawat kilos ng malasakit, lahat ng ito ay nagbigay luwalhati sa Ama. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, natapos ko na ang gawaing iniatas mo. Buong kumpiyansa siyang nagsalita na para bang natapos na ang kanyang misyon kahit na hindi pa siya ipinapako sa krus. Hiningi niya sa Diyos na ibalik sa kanya ang kaluwalhatian na dati na nilang pinagsaluhan bago palikhain ang mundo. Hindi ito hiling ng pagmamataas, kundi isang pagpapakita ng ganap na tiwala sa Diyos Ama. Maraming tao ang naghahangad ng papuri para sa sarili, pero ang kay Jesus ay iba. Ito ay bunga ng pagkakaisa at pagtitiwala sa Ama. Sinabi niya, luwalhatiin mo ako sa tabi mo, at dagdag pa niya, gaya ng kaluwalhatiang taglay ko noon pa, kasama mo bago pa ang mundo. Malinaw kay Jesus ang kanyang walang hanggang pagkakakilanlan. Naalala niya ang panahong siya at ang Ama ay nagbahagi ng banal na kaluwalhatian bago palikhain ang lahat. Hindi ito magiging makatuwiran o posible kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Sa Isaias 42:8, sinasabi ng Diyos na hindi siya nagbabahagi ng kanyang kaluwalhatian sa iba. Kaya kung parehong nagbabahagi ng kaluwalhatian ang Ama at ang Anak, pareho silang tunay na Diyos, pareho silang si Yahweh. Habang papalapit na ang kanyang pagdurusa sa krus simula sa pagkakanulo, sinabi ni Jesus, ngayon ang anak ng tao ay niluwalhati na. Ito ang dahilan kung bakit siya naparito, upang mamatay at muling mabuhay bilang kahalili ng iba. Sa pamamagitan nito, niluwalhati ng anak ang Ama at niluwalhati naman ng Ama ang anak. Ninais ng Ama at anak na bigyan ng karangalan ng isa't isa at ipinapakita nito sa atin na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa pagbibigay papuri sa pangalan ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ang layunin natin ay ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat iniisip, sinasabi at ginagawa natin. Ngunit hindi lamang para sa sarili ang panalangin ni Jesus, nanalangin din siya para sa atin. Sa Juan 17:24, sinabi niya, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung nasaan ako, upang makita nila ang kaluwalhatian mong ibinigay sa akin, sapagkat minahal mo ako bago pa man likhain ang mundo. Ang buong paglalakbay nating espiritual, anumang marating natin, ay nakaugat sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nanalangin para sa ating pagkakaisa sa kanya at ipinakita kung paano manalangin ng may lalim at debosyon. Muling inihayag ang kaluwalhatian ni Jesus sa Aklat ng Pahayag. Doon, inutusan si Juan na isulat ang kanyang nakita. Ang kanyang nasaksihan ay lampas sa isang ordinaryong tao. Sa Pahayag 1:2 hanggang 13, sinabi niyang lumingon siya upang tingnan ang tinig na nagsasalita. Nakita niya ang 7 gintong ilawan at sa gitna ng mga ito ay isang tulad ng anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pamigkis sa dibdib. Siya si Jesus, niluwalhati. Nakita ni Juan ang muling nabuhay na Panginoon sa kanyang buong kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay malakas at makapangyarihan. Inihambing ito ni Juan sa tunog ng trumpeta. Ito ang tinig ng Alpha at Omega, ang simula at katapusan ng lahat.
Sa pahayag 1 oras at 18, ginamit ni Jesus mismo ang mga titulong ito para tukuyin ang kanyang sarili. Ang mga pangalang ito, ang una at ang huli, Alpha at Omega, ay ginagamit sa lumang tipan para sa Diyos, lalo na kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya nang gamitin ito ni Jesus, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang pagka-Diyos. Isa ito sa pinakamalinaw na patunay sa bagong tipan na si Jesus ay tunay na Diyos. Nang marinig ni Juan ng makapangyarihang tinig, malamang ay nakaramdam siya ng matinding pagkamangha. Posibleng iba ito sa boses na naaalala niya mula sa ministeryo ni Jesus sa lupa. Sa pahayag 1 oras at 10 minuto, sinabi niyang ang tinig ay parang trumpeta, matalas at makapangyarihan. Pero alam niyang si Jesus iyon dahil sa sinabi ng tinig tungkol sa sarili nito, ang Alpha at Omega. Pagkatapos ng lahat ng panahong kasama niya si Jesus sa lupa, ngayon ay muli niya itong nakita, ngunit sa anyong maluwalhati na. Ang suot ni Jesus, ang mahabang damit at gintong pamigkis, ay maaaring nagpapaalala kay Juan sa kasuutan ng mga pinakapunong pari sa kasulatan. Ipinapahiwatig nito na hindi lang bilang hari nagpakita si Jesus, kundi bilang pari rin. Isang kombinasyong pamilyar sa mga Hudyo, lalo na noong panahon ng mga Makabeyo. Sa pahayag 15 at 6, binanggit din ang mga anghel sa templo sa langit na may suot na gintong pamigkis na nagpapalakas sa larawan ng banal na paglilingkod. Nagpatuloy ang paglalarawan ni Juan. Puting-puti ang buhok ni Jesus, gaya ng lana o niyebe, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Ang kanyang mga paa ay parang makinang na tansong pinapula sa apoy, at ang kanyang tinig ay parang ugong ng malalakas na alon. Ang mga detalyeng ito mula sa pahayag 1, 14 hanggang 15 ay nagpapakita ng isang makapangyarihan at banal na anyo, higit pa sa karaniwang tao, si Jesus, sa kanyang walang hanggang anyo. Ang paglalarawan ng mga mata ni Jesus sa pahayag ay katulad ng nakita ni Daniel sa pangitain niya tungkol sa isang anghel. Sa Daniel 10 at 6, ang katawan ng anghel ay kumikislap na parang hiyas. Ang mukha ay parang kidlat, ang mga mata ay tulad ng nagliliyab na sulo. Ang mga braso at binti ay kumikintab na parang tansong pinakintab, at ang kanyang tinig ay parang tinig ng maraming tao ng sabay-sabay. Nagbigay rin si Ezekiel ng katulad na paglalarawan. Sa Ezekiel 1.7, sinabi niyang ang mga nilalang sa langit ay may tuwid na binti at mga paa na parang saguya, nagniningning na parang tansong pinakintab. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng isang bagay na higit pa sa natural, isang bagay na tunay na kamangha-mangha at kahanga-hanga. Nang gamitin ni Juan ang parehong uri ng paglalarawan kay Jesus sa pahayag, hindi niya sinasabing si Jesus ay katulad lang ng mga anghel. Sa katunayan, kabaligtaran. Ipinapakita ng mga detalyeng iyon na higit ang kanyang kaluwalhatian kaysa sa kanila. Kung ganoon kaluwalhati ang mga anghel, lalong higit pa si Jesus. Sa mga sulat ng mga Griego, ang mga matang tila apoy ay madalas sumasagisag sa matinding damdamin o kapangyarihang higit sa likas. Sa kasulatan, ito'y madalas na tumutukoy sa banal na presensya. Gayon din, ang makinang na metal ay binanggit sa Ezekiel 1:27 upang ilarawan ang liwanag at kadakilaan ng Diyos. Lahat ng elementong ito ay nagpapakita na si Jesus ay hindi lamang kapantay ng pinakadakilang mga anghel, kundi higit pa sa kanila. Sinabi rin ni Juan na ang mukha ni Jesus ay nagniningning gaya ng araw. Sa sinaunang mga sulat ng mga Griego at Hudyo, ang mga banal na nilalang ay inilarawan na kumikislap gaya ng kidlat o ng araw. Kabilang narito ang mga anghel at pati na rin ang Diyos. Kaya nang makita ni Juan si Jesus na ganoon ang itsura, malinaw na nakita niya ang isang banal na Diyos, hindi basta isang anghel lamang.
Sa pahayag 1:16 hanggang 17, ipinagpatuloy ni Juan ang kanyang paglalarawan. Hawak ni Jesus ang 7 bituin sa kanyang kanang kamay at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalim na tabak na may 2 talim. Ang kanyang mukha ay nagniningning na parang araw sa katanghaliang tapat. Sa tindi ng nakita niya, bumagsak si Juan sa paanan ni Jesus na parang wala ng buhay. Ngunit hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli." Bagamat maraming taon nang magkasama sina Juan at Jesus noong siya'y nasa lupa, wala siyang sapat na paghahanda para sa tagpong ito. Ang makita si Jesus sa kanyang buong kaluwalhatian sa langit ay higit pa sa alinmang karanasan niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Juan kung gaano karaming bagay ang isinantabi ni Jesus upang makisama sa mga tao. Sa Filipos 2:7, sinabing isinuko ni Jesus ang kanyang mga pribilehiyo sa langit, naganyong alipin at naging tao. Ngayon, ganap na naunawaan ni Juan kung ano ang ibig sabihin ng pagtatago ni Jesus ng kanyang kapangyarihang banal habang nasa lupa. Sa pahayag 1:18, sinabi pa ni Jesus, "Ako ang nabubuhay, namatay ako, ngunit ngayon ay buhay ako magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng libingan." Ibig sabihin, tuluyan ng tinalo ni Jesus ang kamatayan. Hindi lang siya muling nabuhay pansamantala. Siya ay buhay magpakailanman at hindi na mamamatay kailanman. Si Jesus lamang ang may kapangyarihang magtagumpay laban sa kamatayan. May ilan na naniniwalang si Satanas ang may kontrol sa buhay at kamatayan, pero hindi ito totoo. Si Jesus lamang ang may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Ganap at walang hanggang tagumpay ang kanyang tinamo. Ang salitang pahayag ay mula sa salitang Griego na apokalipsis na nangangahulugang alisin ang takip o ibunyag ang isang bagay na dating nakatago. Tinawag na pahayag ang aklat na ito sapagkat ipinapakita nito ang mga katotohanang pag-aari ni Hesukristo at siya mismo ang nagpapahayag ng mga ito. Siya rin ang sentro ng aklat. Ngunit bakit nga ba kailangan ng isang pahayag tungkol kay Jesus? Ayon sa teksto, ibinigay ng Diyos ang mensaheng ito kay Jesus upang iparating sa kanyang mga tagasunod. Ibig sabihin, hindi ito lihim na dapat itago. Sa halip ito ay ibinigay upang maunawaan at maibahagi ng iba. Kaya ito'y tinawag na pahayag, isang bagay na hayagang ipinakita, hindi lihim na sulat tulad ng apokripa. May isa pang misteryo na kinagigiliwan ng maraming bumabasa ng Biblia. Ang pagkakakilanlan ng mga anak ng Diyos at ng mga Nephilim na binanggit sa Genesis 6 at sa aklat ni Job. Sa kwento ni Job, nakilala natin ng isang mayamang lalaki na nakatira sa lupain ng Uz. Mayroon siyang malaking pamilya at maraming alagang hayop. Kilala siya bilang matuwid, tapat at may malalim na relasyon sa Diyos. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang mawala ang lahat sa kanya at dumaan siya sa matinding pagdurusa. Dahil sa hirap, siya ay naging mapait, balisa at puno ng tanong. Nagnanais siyang makausap nang direkta ang Diyos at ipahayag ang kanyang sakit. Kalaunan, sumagot ang Diyos. Makailang ulit na hiniling ni Job na magsalita sa kanya ang Diyos, 36 na beses, at sa wakas, sinagot ang kanyang panalangin. Sa Job Kabanata 38, sinabi ng Diyos, "Nasaan ka noong nilikha ko ang daigdig? Kung alam mo, sabihin mo, sino ang nagsukat at nagtakda ng hangganan nito? Ano ang kanyang kinatatayuan at sino ang naglatag ng pundasyon nito?" Nang umawit ang mga tala sa umaga at ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw sa tuwa. Ipinaalala ng Diyos kay Job na hindi siya naroroon sa simula ng lahat. Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, ipinakita ng Diyos na ang kanyang lakas, kaalaman at kapangyarihan ay hindi kayang abutin ng tao. Ipinapakita rin nito kung gaano kaliit ang tunay na nauunawaan ni Job.
Kasabay ng sandaling iyon, may natutunan tayong bago. Noong nilikha ng Diyos ang mundo, naroroon na ang mga espiritual na nilalang. Tinatawag ding mga tala sa umaga o mga anak ng Diyos. Nakita nila ang lahat ng nilikha at nagalak sa kadakilaan ng Diyos. Sa mga sumunod na bahagi ng Biblia, mababasa natin na ang mga anak ng Diyos ay pumili ng mga kababaihan mula sa mga tao upang maging asawa. Nangyari ito sa panahong mabilis dumami ang mga tao dahil sa mahabang buhay bago ang baha. Ganito inilarawan sa Henesis 6, nang magsimulang dumami ang mga tao sa lupa at nagkaanak sila ng mga babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga ito, kaya pinili nila ang sinumang nais nilang mapangasawa. Sinabi ng Diyos, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman, sila ay may hangganan. Mula ngayon, ang kanilang buhay ay limitado na sa 120 taon. Sa panahong iyon, at kahit pagkatapos, may mga nilalang na tinatawag na Nephilim sa lupa. Lumitaw sila matapos makipag-asawa ang mga anak ng Diyos sa mga babae. Ang kanilang mga anak ay naging makapangyarihang mga tao, kilala sa lakas at kabantugan noong unang panahon. Pero sino nga ba talaga ang mga anak ng Diyos? Ayon sa sinaunang turo ng mga Hudyo at paniniwala ng unang mga Kristiyano, ang mga anak ng Diyos ay mga espiritual na nilalang, mga anghel, na kumuha ng mga asawang tao na nagbunga ng mga Nephilim. May 3 karaniwang teorya tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Una, na sila ay mga anghel na lumaban sa Diyos. Ikalawa, na sila ay mga makapangyarihang pinunong tao. At ikatlo, na sila ay mga lalaki mula sa lahi ni Seth na nag-asawa ng mga babae mula sa lahi ni Cain, isang pagsasama ng mabuti at masama. Ngunit ang pinakatradisyonal na pananaw ay ito, ang mga anak ng Diyos ay mga nilalang na espiritual na nagkaanak sa mga kababaihang tao at mula sa kanila ay isinilang ang mga Nephilim. May ilang patunay na sumusuporta rito. Una, sa lumang tipan, ang pariralang anak ng Diyos ay laging tumutukoy sa mga anghel. Halimbawa, sa Job 1:6, sinabing dumating ang mga anak ng Diyos upang humarap sa Panginoon at kasama nila si Satanas. Sa Job 2:1, inulit muli ang pangyayaring iyon at muling tinawag ang mga nilalang na iyon bilang mga anak ng Diyos. Sa Job 38:7, sinabing umawit ang mga tala sa umaga at sumigaw sa tuwa ang mga anak ng Diyos nang likhain ang mundo. Sa lahat ng mga talatang ito, malinaw na ang mga anak ng Diyos ay espiritual na nilalang. Ipinapakita ng pattern na ito na malamang pareho rin ang kahulugan sa Genesis 6. Sa Genesis 6, 1-2, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at ng mga anak ng Diyos. Sinabing dumami ang mga tao at nagkaanak ng mga babae. Ang salitang ginamit para sa tao ay pangkalahatang salitang Hebreo para sa sangkatauhan. Pero ang mga anak ng Diyos ay inilarawan ng hiwalay, kaya tila hindi sila mga tao. Dahil ipinakitang pinakasalan nila ang mga babae, mas malamang na sila ay ibang uri ng nilalang, mga anghel o espiritu. Ang mga Nephilim ay inilarawang misteryoso at makapangyarihan. Sa Genesis 604, sinabing sila ay naroroon noong panahon na iyon at muli ring lumitaw pagkatapos nang makipag-asawa ang mga anak ng Diyos sa mga tao. Ang kanilang mga anak ang tinawag na makapangyarihan at bantog noong unang panahon. Hindi direktang sinabi kung paano nagmula ang mga Nephilim, pero dahil sa pagkakabanggit nila kasabay ng unyon na iyon, malinaw ang koneksyon. Kung hindi sila mula sa pagsasama ng espiritual na nilalang at mga tao, mahirap ipaliwanag kung paano sila lumitaw. Maging ang aklat ni Judas sa Bagong Tipan ay tila sumasang-ayon sa interpretasyong ito na ang Genesis 6:1-4 ay tungkol sa pagsasama ng mga espiritual na nilalang at mga tao.
Sa aklat ni Judas, binanggit ang mga anghel na iniwan ang kanilang kinaroroonan at tungkulin. Marami ang naniniwalang sila rin ang mga anghel na tinukoy sa Genesis 6:1 hanggang 4, ang mga bumaba mula sa langit at kumuha ng mga asawa. Sila rin umano ang mga anak ng Diyos na naging ama ng mga Nephilim. Maaaring ito'y kakaiba para sa modernong isipan, pero dapat nating tandaan na madalas ilarawan ng Biblia ang mga pangyayaring lampas sa karanasan ng tao. Minsan, mas kahanga-hanga pa ang katotohanan kaysa sa katang-isip. Ang mundong nilikha ng Diyos ay gumagana sa antas na hindi natin lubusang nauunawaan. Sa Judas 6, sinabi na ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang tamang lugar ay ikinadena sa kadiliman at hinihintay ang araw ng paghuhukom. Maliban na lang kung ibang pangyayari ang tinutukoy dito, malamang na ito rin ang mga nahulog na anghel na binanggit sa Genesis. Lahat ng ito ay sumusuporta sa tradisyonal na paniniwalang ang mga anak ng Diyos ay mga espiritual na nilalang na nagkaanak sa mga kababaihang tao at mula roon isinilang ang mga Nephilim. Bagamat tila kakaiba ito sa paningin ng makabagong panahon, marami sa mga bagay sa Biblia ay ganon dahil ang mga daan ng Diyos ay higit sa karaniwang karanasan ng tao. Nakita ng mga anak ng Diyos ang kagandahan ng mga kababaihan. Ayon sa ilang iskolar, maaaring sila ay mga rebelde o bumagsak na anghel, mga demonyo o kahit mga taong lubos ng sinapian ng masasamang espiritu. At ang mga anak na babae ng tao ay tumutukoy lamang sa mga kababaihang tao. Sa Judas 6, ganito ang sinasabi, ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang sariling lugar, kundi iniwan ang kanilang kinaroroonan, itinago sila ng Diyos sa kadiliman na may tanikala upang hatulan sa dakilang araw. Ipinapakita nito hindi lang ang ginawa nila, kundi ang naging kapalit ng kanilang pagsuway. Sila ngayon ay nakakulong at naghihintay ng parusa. Sa unang Pedro 33:29 hanggang 20, may natutunan pa tayong iba. Pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, ipinahayag ni Jesus ang kanyang tagumpay sa mga espiritong nakakulong, yaong mga naging masuwayin noong panahon ni Noe, habang ginagawa pa lamang ang arka. 8 lang, si Noe at ang kanyang pamilya ang naligtas sa tubig ng baha. Bihira lamang mabanggit sa Biblia ang mga bumagsak na anghel dahil karamihan sa mga anghel ay hindi tumalikod sa Diyos. Pero may ilan na lumihis sa landas na nilaan ng Diyos para sa kanila. Dapat sana'y nananatili sila sa langit, sumasamba sa Diyos at tinutupad ang kanyang kalooban gaya ng layunin ng tao na mamuhay sa lupa at parangalan ng Diyos sa sarili nilang paraan. Pero pinili nilang talikuran ang kanilang lugar at sumuway. Ginamit nila ang kanilang kalayaan upang lumayo sa layunin ng Diyos para sa kanila. Kaya't tinawag silang mga bumagsak na anghel, sapagkat iniwan nila ang langit at lumaban sa Diyos. Ano ang nangyari sa kanila? Ayon sa 2 Pedro 2:4, hindi pinalampas ng Diyos ang kanilang kasalanan. Sa halip, itinapon sila sa kadiliman at pagkakakulong kung saan sila ay inaantay ang paghuhukom. Pinamumunuan sila ni Satanas mismo na nagpapanggap bilang liwanag, ngunit naghimagsik laban sa kanyang mailalang. Kasama ng kanyang mga tagasunod, natalo siya sa digmaan laban sa Diyos. Ano ang nangyari pagkatapos nilang palayasin mula sa langit? Ayon sa Mateo 25:41, ang impyerno na inilarawan bilang walang hanggang apoy ay orihinal na nilikha para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi ito dinisenyo para sa mga tao. Gayunman, may mga tao tulad ni Judas at ang mga tumatanggi sa Diyos na mapupunta rin doon. Pero mula sa simula, ang impyerno ay inilaan bilang parusa para kay Satanas at sa kanyang mga kasamahan. Ang impyerno ay nilikha sa langit bilang lugar ng paghuhukom para parusahan ang mga pinuno ng malaking paghihimagsik.
Ngunit dahil ang tao ay binigyan din ng malayang kalooban, maaari rin silang mapunta roon. Sa huli, si Satanas at ang mga anghel na sumama sa kanya, 1/3 bahagi ng mga nilalang sa langit, ay itatapon sa impyerno. Magaganap ang katarungan ng Diyos at walang sinuman sa mga naghimagsik ang makakaligtas sa parusa. Maaring mahirap paniwalaan na may mga anghel na bumagsak, pero malinaw sa kasulatan, hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat. 1/3 bahagi sa kanila ang piniling sumama kay Satanas sa kanyang pagtatangkang agawin ang pamumuno sa langit. Nabigo ang paghihimagsik, kaya't pinalaya si Satanas at ang kanyang mga kasama. May ilan sa mga bumagsak na anghel ang nakakulong na sa impyerno, habang ang iba ay gumagalaw pa rin sa lupa. Ayon sa Genesis 6, ang mga nilalang na ito ay kumuha ng mga asawang tao at nagkaanak ng mga higante. Malinaw na si Satanas ay hindi lamang isang katang-isip na nilalang na may pulang balat at sungay. Siya ay isang sinaunang nilalang na may tunay na kapangyarihang espiritual. Kapangyarihang ginagamit niya para sa kasamaan, lalo niyang pinupuntirya ang mga mananampalataya at aktibong gumagawa upang guluhin at sirain sila. May 3 mahalagang katotohanang dapat nating maunawaan tungkol sa espiritual na labanan. Una, huwag nating isiping magkapantay ang Diyos at si Satanas. Malaking pagkakamali ito, masyadong mataas na pagkilala iyon para kay Satanas. Ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng manlilikha at ng nilikha ay hindi masukat. Gaano man katalino o kalakas si Satanas, hinding-hindi siya maihahambing sa lumikha niya. Ikalawa, huwag din nating maliitin si Satanas. Kahit wala siyang banta sa Diyos, mas makapangyarihan siya kaysa sa tao. Libu-libong taon na siyang nagpaplano at gumagawa ng kasamaan. Sanay na sanay siya sa panlilinlang. Ginagamit niya ang kanyang impluensya upang maghasik ng kasalanan at pagkawasak. Gayunman, habang dapat nating kilalanin ang panganib na dala niya, hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. Hindi nga natin alam ang orihinal niyang pangalan at maaring sinadya ito ng Diyos. Isa itong tahimik na paalala na hindi siya ganun kahalaga upang pangalanan. Matagal nang inihayag ang kanyang pagbagsak. Mula pa sa simula, sa unang mga kabanata ng Genesis, nakita na natin ang pahiwatig kung paano matatapos ang kwento. Pagkatapos dayain ng ahas, sina Adan at iba, ipinahayag ng Diyos ang pagkatalo nito. Sa ahas, sinabi ng Diyos ang isang pangako na sa bandang huli ay matutupad kay Jesus. Nang ialay ni Jesus ang kanyang sarili sa krus, iyon na ang mapagpasyang tagumpay. Kahit siya ay namatay, dinurog niya ang ulo ng ahas. Ang tagumpay na iyon ang naging simula ng wakas ng kasamaan. Ngayon, hinihintay natin ang araw na lubusang matutupad ang pangakong iyon. Dapat tayong manatiling gising sa gitna ng espiritual na laban. Marami sa atin, dahil sa modernong pananaw, ay hindi na pinapansin ang espiritual na mundo. Baka nababasa o napag-uusapan natin ito, pero kaunti lamang ang tunay na namumuhay na may kamalayang espiritual. Kapag binalewala natin ito, maaari tayong mabigla ng mga ataking hindi natin inasahan. Hindi mo maaaring mapanalunan ang laban kung hindi mo alam na may labanan, pero ang espiritual na digmaan ay hindi lamang ideya. Nangyayari ito sa paligid natin araw-araw. Kung nais nating maging matatag at epektibo sa laban na ito, kailangan nating maging masigasig sa panalangin, manatiling konektado sa presensya ng Diyos at linangin ang ating kamalayang espiritual. Makapangyarihan ang ating kaaway, pero mas makapangyarihan ang ating Diyos. May isang digmaan ngayon na may epekto sa bawat taong nabubuhay. Isa itong labanan sa pagitan ng dalawang kaharian. Isa ay pinamumunuan ng Diyos, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang isa ay pinamumunuan ni Satanas, ang tagapamahala ng kadiliman.
Sa ating paligid ay may espiritual na mundo, mas malawak, mas makapangyarihan, at mas aktibo kaysa sa mundong nakikita natin. Ang mga espiritual na nilalang, mabuti man o masama, ay nasa paligid natin. Kumikilos sila ng mabilis at tahimik sa espasyong ating ginagalawan. Ang ilan ay narito upang bantayan at gabayan tayo. Ang iba naman ay nais tayong sirain at linlangin. Ang dalawang kahariang ito ay kumakatawan sa magkasalungat na puwersa. Isa ay liwanag, ang isa ay kadiliman. Isa ay nagdadala ng buhay, ang isa ay kamatayan. Isa ay nagbibigay ng pagpapala, ang isa ay nagpapalaganap ng kapahamakan. Hindi sila maaring magsama, patuloy ang kanilang tunggalian. Kailan nagsimula ang labanan na ito? Ano ang sanhi nito? Noon pa, bago palikhain ng mundo, si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay pinalayas mula sa langit. Pagkatapos ng kanilang pagbagsak, nagkaisa sila sa paghihimagsik at lumikha ng isang kaharian ng kadiliman na umiiral pa rin ngayon. Ngunit hindi ito magtatagal. Darating ang araw na wawakasan ito ng kapangyarihan ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ni Apostol Pablo ng isang napakahalagang katotohanan. Ang tunay nating kaaway ay hindi tao. Hindi ito laman at dugo. Ang ating tunay na kalaban ay ang mga puwersa ng kasamaan sa likod ng mga nangyayari. At kung mawawala sa atin ang pagkilalang ito, baka tayo pa ang mag-away-away imbes na sama-samang tumayo laban sa tunay na kalaban. Ang espiritual na labanan ay hindi nagsimula sa lupa. Nagsimula ito bago pa ang paglikha. Madalas itanong ng mga tao kung ano ang nangyari bago nilikha ang mundo. Nakagugulat, pero isa sa mga pangyayaring iyon ay may kinalaman sa iyo. Bago pa man likhain ang daigdig, pinili ka na ng Diyos. Ayon sa Efeso 1 talata 3-4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay sa atin ng bawat espiritual na pagpapala mula sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa pag-ibig, pinili niya tayo kay Kristo bago pa man likhain ang mundo upang tayo'y mapasa Kanya, itinalaga para sa Kanyang layunin at mamuhay sa kabanalan, walang kapintasan sa Kanyang paningin. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay namumukod-tangi sa iba niyang mga liham. Hindi tulad ng mga sulat na tumutugon sa mga problema sa partikular na iglesia gaya ng sa mga taga-Korinto o taga-Galacia, ang Efeso ay nakatuon sa mas malalawak at walang hanggang katotohanan. Kung ang sulat sa Roma ay tumitingin sa gawa ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, ang Efeso ay nagpapakita ng kabuuang larawan ng ginagawa ng Diyos sa buong simbahan, ang pandaigdigang pamilya ng pananampalataya. At tandaan, isinulat ni Pablo ang makapangyarihang liham na ito habang siya'y nasa bilangguan. Sa unang Korinto 2:9-10, ipinaalala sa atin ni Pablo na ang karunungan ng Diyos ay higit pa sa kaya nating isipin. Umaabot ito sa pinakailalim ng layunin ng Diyos, mga hiwagang tanging ang Kanyang Espiritu ang makakapagpaliwanag. Sinabi ni Pablo na tayo'y pinagpala at ang tayo ay tumutukoy sa parehong mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nananampalataya kay Kristo. Mahalaga ito upang ipakita na ang mga pagpapalang ito ay para sa lahat ng naniniwala, anuman ang pinagmulan. Isinulat din niyang tinanggap natin ang bawat espiritual na pagpapala sa kalangitan kay Kristo. Hindi ito mga gantimpalang makamundo gaya ng pera o tagumpay, kundi mga kaloob na walang hanggan na mula sa langit. Higit ang mga ito sa anumang maiaalok ng mundo. Tulad ng sinabi ng isang mangangaral, ang pagkakaroon ng pusong binago ay higit pa sa bagong kasuotan. Ang mapakain ni Kristo ay mas mahalaga kaysa sa pinakamasarap na pagkain. Ang magmana ng kaharian ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo.
Ang makilala ang Diyos bilang iyong bahagi ay mas mahalaga kaysa sa pag-aari ng malalawak na lupain. Ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang mga espiritual na pagpapala, ang pinakabihira, pinakamatibay at pinakamahalagang kaloob sa lahat. Hindi ito mabibili o matatanggap sa sariling pagsisikap at kailanman ay hindi nawawala. Kung hindi natin makikilala ang kahalagahan ng mga pagpapalang ito, baka mamuhay tayong parang mga hayop. Ang mga hayop ay nabubuhay lamang upang kumain, matulog, maglaro at magparami. Pero tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos na may layuning higit pa sa basta mabuhay. Gayunman, maraming tao ang pinipiling mamuhay na parang hayop, tinatalikuran ang mas dakilang layunin ng Diyos. Nais ng Diyos na tunay nating maunawaan ang bawat espiritual na pagpapalang ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga pagpapalang ito ay kasing tiyak ng katotohanang pinili niya tayo bago pa man likhain ang mundo. Ang sinasabi ni Pablo sa bahaging ito ng kasulatan ay masyadong mahalaga upang balewalain. Pinipili ng Diyos ang mga naniniwala. Ang salitang pili ay nangangahulugang pumili o pumili ng may layunin. At sa orihinal na wika, ipinapahiwatig nito ang sadyang pagpili para sa sarili. Ito rin ang salitang ginamit ng piliin ni Jesus ang kanyang pinakamalapit na tagasunod. Sa Lucas 6:13, mababasa natin na pagkabukang liwayway, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at pumili ng 12 sa kanila. Ang kanyang mga apostol, yaong personal niyang pinili upang kumatawan sa kanya. Ngunit mas madalas pa sa bagong tipan, ginagamit ang salitang ito upang ilarawan ang pagpili ng Diyos sa mga tao para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Tinatawag niya tayo mula sa mundo upang tayo ay maging Kanya. Sa Juan 15:16, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Itinalaga ko kayo upang mamuhay ng may bunga, at ang inyong bunga ay manatili. Kaya anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo." Sinabi niya ito upang palakasin ang kanilang loob na huwag sumuko sa gitna ng kahirapan. Gusto niyang maalala nila na sila ay pinili para sa isang layunin. Itinalaga sila ni Jesus para sa isang misyon. Nang sabihin niyang sila ay dapat mamunga, tumutukoy ito sa 2 bagay. Una, sa mga panloob na katangian ng isang makadiyos na buhay tulad ng pag-ibig at kapayapaan. At ikalawa, sa epekto nila sa iba, sa pag-akay ng mga tao sa kaligtasan. At magkaugnay ang dalawa, hindi natin matutulungan ang iba na lumago kung hindi rin tayo lumalago. Ang dahilan ng Diyos sa pagpili sa atin ay hindi basta-basta o walang saysay. Bagamat hindi natin lubusang nauunawaan, alam nating ito'y laging may karunungan at kabutihan. At ang mga dahilan na ito ay matatagpuan sa Diyos, hindi sa atin. Ayon sa kasulatan, ang kanyang pagpili ay batay sa mabuting kalooban ng kanyang layunin. Ayon sa isang iginagalang na guro sa Biblia, pinili tayo kay Kristo hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos, tinanggap niya tayo bilang anak sa pamamagitan ni Jesus. Sa madaling salita, hindi ito dahil sa ating nagawa. Lahat ng tinatanggap natin ay dahil kay Kristo, hindi dahil sa ating sariling galing. Hindi lang tayo pinili upang maligtas, pinili rin tayo upang maging banal. Sa Efeso, 1:5-6, sinasabing pinlano ng Diyos na tayo'y maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesus. Ginawa niya ito dahil kinalulugdan niya ito at ito'y nagpapakita ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, ang hindi karapat-dapat na pabor na ibinubuhos niya sa pamamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak. Nang sabihin ni Pablo na tayo ay magiging banal at walang kapintasan, gumamit siya ng larawan mula sa lumang tipan. Noong panahon na iyon, ang mga handog para sa Diyos ay kailangang walang dungis.
malinis at walang kapintasan. Ganoon din ang layunin ng Diyos sa atin na tayo ay maging espiritual na malinis at bukod tangi para sa Kanya. Mababasa natin na tayo ay itinakda upang maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Laging bahagi ito ng Kanyang plano. Hindi lang upang iligtas at baguhin tayo mula sa loob, kundi upang dalhin tayo sa isang malapit at tiyak na relasyon sa Kanya bilang ating Ama. Sa kulturang Romano, malalim ang kahulugan ng pag-aampon. Kapag inampon ang isang tao, ang kanyang dating pagkakakilanlan ay binubura. Tinatanggap niya ang buong karapatang legal bilang bahagi ng bagong pamilya at nawawala na ang lahat ng ugnayan sa dati niyang buhay. Lahat ng utang at obligasyon ay pinapatawad. Parang nagsisimula ng bagong buhay. Sinabi ni Pablo, para sa papuri ng kanyang maluwalhating biyaya kung saan tinanggap niya tayo sa minamahal. Ipinapakita nito na kung paanong lubos na tinanggap ng Diyos si Jesus, ganun din niya tayo tinatanggap sa pamamagitan niya. Lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus ay kalugod-lugod sa Ama. At ngayon, dahil sa biyaya, tayo'y bahagi ng kanyang banal na pamilya. Nagpapatuloy sa Efeso 1 talata 7-8, kay Kristo tayo'y tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin, ang ating kalayaan at kaligtasan ay binayaran ng kanyang buhay. Ang kanyang dugo ang nagbayad ng buong halaga ng ating mga kasalanan at nagdala ng ganap na kapatawaran. Hindi ito ginawa ng basta-basta, kundi may matinding karunungan at kaalaman, patunay ng wagas na biyaya ng Diyos. Pansinin, hindi sinabing tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan o pag-ibig, bagamat mahalaga ang mga iyon. Malinaw na sinabi, tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang salitang Griego para sa pagtubos ay nangangahulugang ganap na pagpapalaya. Bakit nga ba kailangan natin ng pagtubos? Ipinaliwanag ito sa Efeso 2. Tayo ay patay sa espiritu na hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sa Efeso 2:1, sinabing, kayo noon ay patay dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Baka buhay tayo sa katawan, pero tayo'y bihag ng kasalanan, ng dyablo at ng ating makasalanang kalikasan. Sa Efeso 2:2-3, mababasa natin na noon ay namuhay tayong tulad ng sanlibutan, sumusunod sa kultura at impluensya ni Satanas, ang namumuno sa espiritual na mundo ng pagsuway. Nabuhay tayong para sa sarili, sumusunod sa gusto ng laman at isip nang walang gabay mula sa banal na espiritu. Dahil dito, tayo ay nasa ilalim ng hatol, karapat-dapat sa makatarungang galit ng Diyos, tulad ng iba. Pero dahil sa awa ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan. May utang tayong hindi natin kayang bayaran. Sa sarili nating kakayahan, wala tayong pag-asa. Sabi ni Pablo sa Roma 5:10, kung pinarangalan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, kahit tayo'y mga kaaway pa niya, lalo pa ngayong tayo'y nakipagkasundo, tiyak na maliligtas tayo sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Dahil buhay si Kristo ngayon, may katiyakan tayong ligtas tayo. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo'y tinubos. Ang kanyang kamatayan sa krus ang nagpalaya sa atin. Sa pagtitiwala kay Kristo at sa biyaya ng Diyos, nailigtas tayo mula sa kasalanan at sa darating na paghuhukom. Ayon sa Roma 5:9, ngayong tayo'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo, tiyak na tayo'y maililigtas mula sa galit ng Diyos. Ang layunin ng Diyos sa lahat ng ito ay simple pero malalim, na ang bawat nagtitiwala kay Jesus ay mamuhay upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian. Sa Efeso 1 talata 9-12, inihayag ng Diyos ang kanyang layunin, nakasentro ito kay Kristo. Layunin niya ang pag-isa ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa sa ilalim ni Kristo. At sa Kanya, tayo'y tumanggap ng pamana. Pinili na tayo noon pa, itinalaga para sa isang layunin.
dahil inaayos ng Diyos ang lahat ayon sa kanyang plano. Yaong mga unang nagtiwala kay Kristo ay itinakda upang mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. Sa unang Pedro 2:9, pinaalalahanan tayo, kayo ay isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, bayang pag-aari ng Diyos. Tinawag upang ipahayag ang kanyang kadakilaan, yaong nagdala sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Malinaw, pinili ng Diyos ang mga nananampalataya kay Jesus. Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay isang kaloob, isang biyayang ibinibigay ng Diyos dahil sa kanyang di masukat na kabutihan at awa. Malinaw ito sa Efeso 2:8-9. Naligtas kayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito mula sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi bunga ng inyong mga gawa, upang walang sinuman ang makapagmalaki. Tayo ay mga makasalanan. Walang sinuman sa atin ang umaabot sa pamantayan ng Diyos. Ayon sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung wala si Jesus, iisa ang ating hantungan, kamatayan. Ayon sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kay Kristo natin natatagpuan ang buhay, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa kung sino ang Diyos. Hindi lang tayo pinili upang maligtas, pinili rin tayo upang maging bahagi ng kanyang gawain sa mundo. Sa Efeso 2:10, mababasa natin, tayo ay kanyang gawa, kanyang obra maestra, nilikha kay Kristo Jesus, binago mula sa kalooban, handang gawin ang mga mabubuting gawa na inihanda na niya noon pa man. May landas na inihanda ang Diyos para sa atin, isang buhay na puno ng layunin at kabuluhan. Ipinaalala ni Moises sa bayan ng Israel ang katotohanan ito sa Deuteronomio 7:7-9. Hindi sila pinili ng Diyos dahil sa lakas o dami nila. Sa katunayan, sila ang pinakamaliit. Pinili niya sila dahil mahal niya sila at tinutupad niya ang kanyang pangako sa kanilang mga ninuno. Iniligtas niya sila mula sa pagkaalipin at ipinakita ang kanyang katapatan. At ang parehong pag-ibig at katapatan na iyon ang dahilan kung bakit pinipili niya tayo ngayon. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa kung sino siya. Ang ideya ng predestinasyon ay maaaring mahirap lubusang maunawaan. Madaling isiping pinipili ng Diyos ang tao base sa kanilang kakayahan o tagumpay. Pero ang kanyang pagpili ay mula sa kanyang plano at pag-ibig, hindi mula sa ating halaga. Kung nais mong matuklasan kung bakit ka nilikha ng Diyos, kailangan mong hanapin ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Ang tunay na pananaw o vision ay ang unti-unting pagbubukas ng plano ng Diyos para sa iyo. Gaya ng bawat produkto na nilikha para sa isang layunin, bawat tao rin ay may layuning isinilang. Ang pagkakatuklas sa layuning ito ang tinatawag nating vision. Ang vision ay nagpapakita ng nais gawin ng Diyos sa pamamagitan mo. Maaring ito'y para sa isang tao, grupo o buong organisasyon. Halimbawa, sinabi ng Diyos kay Jeremias kung bakit siya nilikha. Bago pa kita binuo sa sinapupunan, kilala na kita. Bago ka isinilang, itinalaga na kita upang maging propeta sa mga bansa. Jeremias 1:5. Si Apostol Pablo rin ay may malinaw na layunin. Sa Galatia 1:15-16, sinabi niyang tinawag siya ng Diyos mula pa sa sinapupunan upang ipangaral ang mensahe ni Jesus sa mga hindi naniniwala. Gaya nila, ikaw rin ay may layunin kung bakit ka naririto. Kailangang makilala mo ang Diyos at maunawaan ang natatanging panawagan na inilagay niya sa iyong buhay.
Kapag tunay mong nakilala siya, magkakaroon ka ng lakas. At sa lakas na iyon, makakagawa ka ng mga dakilang bagay. Isa sa pinakamalungkot na bagay na masaksihan ay kapag ang mga mananampalataya ay nabubuhay ng malayo sa kamanghamanghang potensyal na mayroon sila kay Kristo. Kadalasan, ito'y nangyayari dahil sa kakulangan ng kaalaman. Bawat mananampalataya ay tinawag upang maglingkod sa isang paraan, tulad ng bawat bahagi ng katawan na may kanya-kanyang tungkulin. Sabi sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayong lahat ay tinatawag sa aktibong ministeryo, hindi lang ang mga pastor o tagapagturo, kundi bawat tagasunod ni Jesus. Bawat isa sa atin ay may tungkulin at kasabay nito isang pananagutan. Tayo ay katiwala ng natatanging posisyon na ibinigay ng Diyos sa atin sa Kanyang katawan. Inaasahan ng Diyos na tuparin natin ang misyon na ibinigay niya sa atin. Ang misyong iyon ang ating ministeryo, ang ating katiwalaan. At hindi ito limitado sa pagtayo sa likod ng pulpito. Ang tunay na ministeryo ay ang pagtupad sa papel na sadyang inilaan ng Diyos para sa iyo. Halimbawa si Gideon, hindi siya tinawag upang mangaral. Ang kanyang tungkulin ay pangunahan at palayain ang Israel. Si Abraham, hindi rin tagapagturo. Ang papel niya ay maging pundasyon ng pagpapala para sa lahat ng bansa. Gaya nila, mayroong kang banal na tungkulin. Ang pagkakatuklas sa layuning iyon ang tinatawag nating vision. Ang vision ay paraan ng Diyos upang ipakita sa iyo ang kanyang tiyak na plano para sa iyong buhay. Binibigyan ka nito ng direksyon, layunin at linaw. Kapag natuklasan mo ang iyong vision, magkakaroon ka ng isipan ng isang mandirigma na katuon, determinado at nakaayon sa layunin ng langit. Nang nais ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan mula sa Ehipto, hindi siya pumili ng taong kahanga-hanga sa paningin ng mundo. Pinili niya si Moises, isang lalaking hirap magsalita. Ginagawa ito ng Diyos ng may layunin upang ang kanyang kapangyarihan ay maipakita. Hindi talento ng tao ang sukatan sa gawain ng Diyos. Ang mga gawain ng Diyos ay nangangailangan ng kanyang lakas, hindi ng atin. Ang kanyang kapangyarihan ay lubos na nahahayag sa ating kahinaan. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ang aking lakas ay lubos sa kahinaan. Ang bisyon ay maaaring dumating sa pamamagitan ng salita, larawan o pareho. Isa itong espiritual na wika na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang layunin sa mga tinatawag niya. Bagamat magkaiba ang panaginip at visyon, maaaring gumamit ang Diyos ng mga malinaw na larawan upang maunawaan mo ang kanyang mensahe. Ikaw ay nilikha upang maglingkod sa kaharian ng Diyos. Nangangahulugan ito ng pagtanggap at pagkilala sa visyon na inihanda niya para sa iyo. Gaya ng isang mahusay na arkitekto na hindi magtatayo ng gusali ng walang plano, gayon din ang Diyos. Hindi niya nilikha ang mundo ng walang layunin. Bawat bagay ay may disenyo, itinakda bago pa ang lahat. Hindi isinugal ng Diyos ang paglikha, binuo niya ito ng may layunin na may tiyak na wakas. Halimbawa sa Mateo 25, inilalarawan ni Jesus ang isang tagpo sa hinaharap kung kailan hihiwalayin ng hari ang mga tupa sa mga kambing. Sa mga nasa kanyang kanan, sasabihin niya, halikayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong pasimula ng mundo. Sapagkat ako'y nagutom at kayo'y nagpakain sa akin, nauhaw ako at pinainom ninyo ako. Ako'y isang dayuhan at tinanggap ninyo ako. Ipinapakita ng mga salitang ito ang kamangha-manghang katotohanan. Ang kaharian ng Diyos ay planado na bago pa likhain ang mundo. Mula sa simula, layunin na ng Diyos na ang mga nananampalataya ay makibahagi sa pamana kasama ni Kristo. Ang pag-ibig ang nasa puso ng kahariang ito. Hindi nilikha ng Diyos ang kanyang kaharian dahil may kulang sa kanya.
Taglay niya na ang lahat. Sa halip, nilikha niya ito para sa kanyang anak at para sa mga taong nais niyang pagpalain. Oo, ang pinakamataas na layunin ng kaligtasan ay ang pagbibigay luwalhati sa Diyos. Ngunit may kamanghamanghang nangyayari kapag tayo'y nagtitiwala kay Jesus. Nakikibahagi rin tayo sa kaluwalhatiang iyon. Umiiral ang Diyos bago pa ang panahon. Hindi siya nakatali sa mga batas ng sansinukob. Paalala sa atin ng awit 72. Bago pa isinilang ang mga bundok, bago mo pa nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Kapag iniisip natin ang Diyos bago ang paglikha, iniisip natin ang bilyon-bilyong taon, ngunit ito'y pag-iisip pa rin sa loob ng oras. Ang totoo, ang Diyos ay walang hanggan. Siya mismo ang lumikha ng oras. Umiiral siya sa labas nito, ngunit maaari siyang pumasok sa panahon at espasyo anumang oras na gusto niya. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay sabay-sabay niyang nakikita. Wala siyang ikinagugulat, wala siyang hindi naaabot. Dahil kaya niyang pumasok sa ating panahon, personal siyang nakikibahagi sa kanyang nilikha. Maaari siyang humakbang sa kasaysayan, baguhin ang takbo nito, at salubungin tayo kung nasaan tayo. Natural lang na itanong natin, ano ang ginagawa ng Diyos bago pa niya likhain ang sanlibutan? Isang tanong na mahirap sagutin ng ating limitadong isipan, pero ang kasulatan ay nagbibigay ng ilang sulyap. Ang mga sulyap na ito ay tumutulong upang mas maunawaan natin kung sino ang Diyos, kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang nilikha, at kung ano ang anyo ng kanyang walang hanggang plano. Ang pag-aaral ng mga katotohanan ito ay nagpapalalim ng ating pagkakilala sa Diyos at naglalapit sa atin sa kanyang puso. Binubuksan nito ang ating mga mata sa kanyang walang hanggang layunin at sa kanyang malasakit sa bawat detalye ng ating buhay. Tayo'y magtapos sa panalangin. Amang Diyos na nasa langit, may mga sandaling hinahangad naming madama ang iyong presensya, ang malaman na ikaw ay malapit at nauunawaan mo ang aming pinagdaraanan. Kahit may pananampalataya kami, minsan naghahanap pa rin kami ng mga palatandaan ng iyong pagkilos. Patawarin mo kami sa aming pag-aalinlangan. Panginoon, palalimin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming magtiwala ng lubos. Bigyan mo kami ng lakas upang lampasan ang aming limitasyon at makita ang kadakilaan ng iyong plano. Buksan mo ang aming puso sa iyong katotohanan at karunungan. At kapag dumating ang pagsubok, huwag mo hayaang manghina ang aming pananampalataya. Bagkus, lalo pa itong lumalim. Iniaalay namin ang panalangin ito ng may pagpapakumbaba at pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na paggabay. Panginoon, buong puso kong inaamin na ako'y nangangailangan ng mas malalim na pagkaunawa sa maraming bahagi ng aking buhay. Alam kong kung wala ang iyong biyaya at pabor, hindi ko mararanasan ang tunay na layunin o kagalakan. Kaya't hinihiling ko ang iyong presensya upang ako'y pangunahan. Punuin mo ang aking buhay ng iyong kabutihan at direksyon. Mahal na Diyos, hindi kayang sukatin ng mga salita kung gaano ako nagpapasalamat na isinugo mo si Jesus upang maging tagapagligtas ko. Ako'y labis na humahanga sa pag-ibig mong ipinakita sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, na siya'y namatay para sa aking mga kasalanan at binuksan ang daan tungo sa kalayaan. Lubos din akong nagpapasalamat sa kaloob mong salita, ang Biblia, na malinaw na nagpapakita ng iyong plano ng pagliligtas. Ito'y patuloy na bukal ng karunungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon ng buhay. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa banal na Espiritu na nananahan sa akin, gumagabay sa bawat pagsubok, nagpapahayag ng katotohanan at nagpapalakas sa aking kaluluwa kapag ako'y nalilito. Salamat po sa iyong habag na hindi nauubos at sa pag-ibig mong araw-araw akong itinataas.
Mapagpala at tapat na Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puspos ng pasasalamat. Ako'y napapahiya sa harap ng iyong wagas na pag-ibig. Pag-ibig na inialok mo hindi lang sa akin, kundi sa buong sangkatauhan. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak si Hesukristo upang pasanin ang aking mga kasalanan at bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Ang iyong salita ay kayamanang puno ng katotohanan at karunungan. Inilalahad nito ang iyong plano ng pagtubos at nagbibigay sa akin ng pag-asa kapag ako'y nag-aalinlangan. Pinapalakas nito ako kapag ako'y mahina at tinutulungan akong hanapin ang tamang landas kapag ang daan ay malabo. At higit sa lahat, ako'y namamangha sa kaloob mong banal na espiritu, ang iyong presensya sa loob ko na nagtuturo, umaaliw at umaakay araw-araw. Salamat sa iyong biyayang pumapalibot sa akin sa pagiging kanlungan ko sa lahat ng oras at sa iyong habag kahit ako'y madalas pumalya. Ama, hinihiling ko na buksan mo ang mga mata ng aking puso. Habang binabasa at pinagninilayan ko ang iyong salita, tulungan mo akong makita ka ng mas malinaw at mahalin ka ng mas malalim. Hayaan mong ang iyong katotohanan ang humubog sa aking buhay at naway palaging ang puso ko ay hanapin ka. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen.